Opisyal nang naibenta ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga nakatenggang ari-arian nito sa Atrium of Makati sa halagang 1 billion pesos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang hakbang na ito ay bahagi ng programa ng gobyerno na i-convert ang mga idle assets upang maging pondo para sa mga pambansang proyekto at pagpapaunlad. Ang kabuuang ika-5 palapag, 5th floor, ng gusali na binubuo ng 24 na condominium units at 21 parking slots. Ang San Piro Realty Development Corporation, SRDC, na siya ring master developer at may-ari ng ilang palapag sa naturang gusali, ginamit ng kumpanya ang kanilang right of first refusal para sa transaksyon. Ang benta na 1 bilyong piso ay higit sa doble ng naunang appraised value o inisyal na pagtasa sa ari-arian na nasa 449.6 na milyong piso lamang. Dahil sa benta na ito, umabot sa 1.87 na bilyong piso ang kabuuang nakolekta ng PMO para sa unang 6 na buwan ng taong 2026. Pantay na ito sa kabuuang nakolekta ng ahensya para sa buong taon ng 2025, at kumakatawan sa halos 150% na higit sa itinakdang full-year target ng PMO para sa 2026 na 753.64 na milyong piso. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go at PMO Chief Michael Peter Alejandro, gagamitin ang perang ito para pondohan ang mga priority programs at infrastruktura ng bansa. Plano pa ng gobyerno na magbenta ng iba pang malalaking asset sa mga susunod na buwan, gaya ng Mile Long Complex sa Makati, Food Terminal Incorporated o FTI sa Taguig, at mga share sa SLEX, upang maabot ang kabuuang layunin na 101 na bilyong piso hanggang 105 na bilyong piso na kita mula sa privatization. Matatandaan ang Caliraya Botoken Kalayaan, CBK, hydroelectric power plant sa Laguna ay binente sa presyong 36.266 billion pesos. Pagsasapribado o ang paglipat ng pamamahala ng mga estratehikong infrastruktura ng pamahalaan sa mga pribadong korporasyon tulad ng NAIA Terminal 3 at Caliraya Botoken Kalayaan, CBK, Hydroelectric Power Plant Complex ay naging sentro ng talakayan sa bansa. Formal na kasinalipat sa kamay ng mga dambuhalang pribadong korporasyon ang operasyon at pamamahala ng dalawa sa pinakamahalagang estratehikong ari-arian ng bansa, ang Caliraya Botoken Kalayaan, CBK, Hydroelectric Power Plant Complex sa Laguna at ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3 kasama ang buong airport system nito. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalaking subasta ng pamahalaan, bilyon-bilyong piso ang naging kapalit upang tuluyang isalin ng Estado ang pangangasiwa ng mga pangunahing infrastrukturang ito sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan, layon ng privatizasyong ito na maipasa sa pribadong sektor ang bilyon-bilyong pisong gastos sa rehabilitasyon at operasyon upang mapataas ang kalidad ng serbisyo sa publiko. Ang privatization, o pagsasapribado ng NAIA Terminal 3 at Caliraya Botoken Kalayaan, CBK, Hydroelectric Power Plant Complex ay bahagi ng estratehiya ng gobyerno na ipaubaya sa pribadong sektor ang pamamahala at pagpapalago ng mga pangunahing pampublikong pasilidad, layunin nitong mapabuti ang serbisyo at makalakam ng pondo para sa bayan. Ipinagbili ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ang 61 ektaryang lupa na kinatatayuan ng NAIA Terminal 3 sa Manila International Airport Authority, MIAA, sa halagang 48 bilyon pesos. Ang SMC ay bahagi ng grupong namamahala sa pangkalahatang operasyon ng NAIA sa ilalim ng isang 15 taong konsesyon upang i-upgrade ang paliparan.
Ang 48 bilyong pesos kasunduan ay binubuo ng 10 bilyong pesos down payment at babayaran ang natitira sa loob ng 15 taon. Ang layunin nito ay secure ang pag-aari ng gobyerno sa pasilidad upang mas madaling makapagpatupad ng mga modernisasyon ang gobyerno. Habang ang lupa at infrastruktura ay pag-aari na ngayon ng MIAA, ang araw-araw na operasyon at pagpapaunlad ng NAIA ay hawak pa rin ng pribadong consortium na New NAIA Infra Corporation, NNIC, pinamumunuan ng San Miguel Corporation, sa ilalim ng isang 25 taong concession agreement. Matagumpay na isinapribado ng gobyerno ang 777 megawatt na pasilidad ng enerhiya sa Laguna sa pamamagitan ng pag-award nito sa Thunder Consortium. Ito ay pinamumunahan ng Aboitiz Renewables Incorporated, katuwang ang Sumitomo Corporation at Electric Power Development Company Limited, J-Power. Nanalo ang nasabing consortium sa bidding na nagkakahalaga ng 36.266 billion pesos, opisyal nang nailipat ang pamamahala ng planta mula sa gobyerno. Ang CBK ang tanging pumped storage hydroelectric facility sa bansa, nagsisilbi itong malaking baterya, na nagbabalanse ng supply ng kuryente at pumipigil sa mga brownout sa Luzon grid. Ang Caliraya Botoken Kalayaan, CBK, Hydroelectric Power Plant Complex ay isang mahalagang pasilidad sa Laguna na may kabuuang kapasidad na 797 megawatts. Nagsisilbi itong malaking baterya ng Luzon grid para maiwasan ang brownout at suportahan ang supply ng kuryente. Ito ang dalawang pasilidad, Kalayaan 1 at 2 na may pinagsamang kapasidad na humigit kumulang 733 megawatts. Ito ang nag-iisang pumped storage facility sa bansa na sumisipsip at nagpapakawalan ng tubig sa Laguna de Bay at Caliraya Reservoir upang mag-imbak at lumikha ng energy. Dahil sa pumped storage na teknolohiya nito, maaari itong mabilis na mag-supply ng kuryente, ancillary services, sa Luzon grid kapag mataas ang pangangailangan. Ang Caliraya Hydroelectric Power Plant, 39.52 megawatt matatagpuan sa Lumban, Laguna. Ito ay orihinal na itinayo noong 1942.